Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, ika-17 ng Pebrero taong 2026. Sa kasalukuyan nga po sa kalipas ng mga oras sa aming pagmumonitor, may namataan po tayo ang panibagong low pressure area sa may silangang bahagi ng Mindanao, na kung saan bahagyan na nga po itong papasok sa ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nagdudulot ito ng mga localized thunderstorm o mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at pagkulog at pagkidlat, na kung saan hindi lamang po isa kundi magkasunod po ito, dalawang low pressure area po ang aming namomonitor na posibleng pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nga po associated nga po ito sa shear line, na kung saan nagdadala rin ito na maulap na popoloring kasi nasama ng mga bugso-bugsong hangin, lalong-lalo na siyang nakaka-apekto dito sa may Sarangani area, na nakakaranas ng mga biglaang bugso ng hangin na umaabot po dyan sa 50 km per hour. Samantala, bukod nga rito sa dalawang low pressure area na ating monitor na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin ang pag-iral ng mga weather system sa ating bansa, na kung saan nariyan pa rin ang hangin amihan na siyang nakakapekto, lalong-lalo na dito sa silang bahagi ng ating bansa, na ating makikita sa pinaka-satellite imagery na siyang pangunahing nakakapekto dito sa may silang bahagi ng ating bansa, ang hangin amihan o northeast monsoon, na siyang nagdadala ng maulap na paporin at mga kalat-kalat na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may area ng Batanes, including Babuyang Group of Islands, Cagayan Valley Region, Isabela, Aurora, kabilang na rin ang Quezon, na kung saan nakakaranas pa rin ng bagyang maulap na paporin na sinasamahan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. At samantalang narin pa rin ang shear line na siyang ating makikita sa pinaka-satellite image natin, na siyang banggaan ng dalawang weather system natin na amihan at ng easterlies, na siyang nakaka-apekto naman dito sa may southern portion ng Mindanao. So associated po ito sa low pressure area. Samantalang easterlies naman ay bahagya naman nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ang kanyang epekto. Kaya naman hindi masyadong nakaka-apekto itong easterlies dito sa ating bansa, na kung saan ito lang ang dahilan kaya nagkakaroon po tayo ng shear line na siyang banggaan ng dalawang weather system natin. Samantala, para sa magiging outlook natin sa posibleng tahakin itong low pressure area, posible nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan bagya itong lalapit dito sa may silang bahagi ng Mindanao at Visayas. Base nga po yan dito sa may tropical cyclone threat potential pagsapit ng Pebrero 20 hanggang 26, na kung saan makikita nga po natin sa pinaka-satellite imagery na posibleng pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan lalapit ito sa may silang bahagi ng Mindanao at Visayas. At mayroon pa rin po tayong senaryo na pagsapit ng February 23 hanggang 26. So ito yung posible pa rin mangyari. So possible pa rin na lumapit ito dito sa may silangang bahagi ng Mindanao at Visayas, at biglang lilihis nga lang po ito. So may senaryo pong lalapit ito at lilihis nga lang po yung pagkilos nito. So maging alerto pa rin po tayo dahil sa posible nga pong paglapit or na siyang magdudulot ng mga pag-ulan, lalo na dito sa may Surigao, Dinagat Islands, Samar. Yan po yung pinaka-posible nating maapektuhan nitong namomonitor nating masamang panahon o low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, saan pa rin ang maulap na paporin at mga kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa area ng Cagayan Valley Region, Isabela, Quirino, Isaya at Aurora, na siyang nagdadala ng maulap na mga kalat-kalat na pag-ulan ay ang northeast monsoon or hanging amihan. Samantalang fair weather naman ang ating inaasahan dito sa may area ng Ilocos Region, dito sa area ng Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Cavite, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, including Masbate, Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, ay inaasahan natin makakaranas ng fair weather, na kung saan maliwalas na panahon sa umaga na sinasamahan ng maulap na bapurin at mga kalat-kalat
na pag-ulan. Dulot nga po yan ng northeast monsoon. Samantalang sa malalaming bahagi pa ng Luzon ay inasan din natin na makakaranas ng maulap na papurin at sinasama ng mga thunderstorm dito sa may area ng Balawan, Cavite, Laguna, Metro Manila ay inasan din natin makakaranas pa rin ng maulap na papurin pagsapit ng hapon at gabi. Para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Visayas, na kung saan patuloy pa nga rin po ang epekto nitong hanging amihan na siyang nagdudulot ng maulap na papurin at mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Lalong-lalo na dito sa may Northern Samar, Eastern Samar. Dulot pa nga rin yan ng epekto ng hanging amihan, including Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kabilang ang Siquijor na makakaranas ng fair weather na inaasahan natin makakaranas ng maliwalas na panahon sa umaga na sinasamahan ng bagyang maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi, na kung saan inaasahan natin na mainit ang temperatura sa umaga at pagsapit ng hapon at gabi nagkakaroon ng evaporation na umaakyat sa atmosphere na siyang nagdudulot ng mga cloud cluster. At yung cloud cluster na yun, yung siyang natapat sa inyong lugar na siyang nagdudulot ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, lalong-lalo na pagsapit ng hapon at gabi. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Mindanao, dahil pa nga rin po sa epekto ng hanging amihan associated dito sa shear line at pinagsamang epekto ng low pressure area, na kung saan inaasahan natin dito sa may area ng Caraga region ay inaasahan din natin makakaranas ng bahagyang maulap na papurin at mga kalat-kalat na mga pag-ulan, kabilang dito sa may area ng South Cotabato, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, ang siya makakaranas ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Mataas ang tsansa ng mga pagkulog at pagkidlat. Samantalang dito sa may area ng Davao, Davao del Sur, Compostela Valley, Davao Oriental, Davao Occidental, ay bagyang makakaranas ng maulap na papurin, na kung saan inaasahan din natin ang mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Samantalang improving weather pa rin ang ating inaasahan dito sa may Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Bukidnon, Lanao del Sur, Cotabato, Maguindanao, Sultan Kudarat, ay inaasahan din natin ang improving weather system pa natin. Ngunit dahil sa inaasahan natin na pagpasok ng low pressure area sa mga susunod na mga araw, ay inaasahan din natin makakaranas na ito ng maulap na papurin na sinasama ng mga malakas na pag-ulan, na kung saan posible nga itong paglakas ng umakyat itong epekto nitong shear line, kabilang na rin ang pag-akyat ng easterlies na siya makaka-apekto dito sa may silangang bahagi ng Mindanao at Visayas, na kung saan posible pa nga itong samahan ng low pressure area ating minomonitor. Base po yan sa pinaka-tropical cyclone threat potential na posibleng lapitan pa ng itong low pressure area na ating namamataan. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa ating karagatan o sa mga seaboard, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating seaboard. Samantala, magiging moderate to rough sea condition pa rin ang ating inaasahan dito sa may seaboard ng Visayas, seaboard ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, na kung saan inaasahan din natin ang mga taas ng pag-alon na umaabot sa 1.8 hanggang 2.8 metro ang taas ng mga pag-alon, na siyang mapanganib pa rin sa ating mga kababayan na mga isda. Samantala sa malalayong bahagi ng ating seaboard ay inaasahan natin ang slight to moderate ang magiging lagay ng panahon, lalong-lalo na dito sa may Luzon, kanlurang bahagi ng Visayas, kanlurang bahagi ng Mindanao, na kung saan banayad pa rin ang mga pag-alon na ating inaasahan. So malaya pa rin makapaglalag ng ating mga kababayan sa mga nasabing area. At yan po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Martes, ikalabing ito ng Pebrero taong 2026. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at ingat po tayong lahat and God bless sa inyong lahat. Manatiling alerto at updated sa mga panibago nating update sa magiging lagay ng ating panahon. Ingat